Pediophobia. Ito ang takot sa isang manika. Maaring nagkaroon sila ng dahil sa napapanood nilang pelikula o kaya ay nagkaroon sila ng takot sa mga manika dahil sa hindi magandang karanasan ukol dito. Ang iba ay pinagtatawanan ng mga taong may takot sa manika, pero sa maniwala man tayo o hindi ay merong mga tao na may ganitong takot. Ilan naman sa atin ay kasiyahan ang hatid ng mga manika. Ginagawa pa nga itong koleksyon at inaalagaan na para bang ang mga ito ay totoong tao. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo Papa Dudut, sana po ay patuloy kang bigyan ng lakas at kasipagan ng ating Panginoon upang magbasa ng mga kwento o sulat na pinapadala sa iyo dahil napakalaking bagay ang nagagawa nito sa kagaya kong OFW para kahit papaano ay mabawasan ang kalungkutan namin dahil sa malayo kami sa aming pamilya. Itago mo na lamang ako sa pangalang Pia. 43 years old na ako at isang domestic helper dito sa Hong Kong. Meron akong 6 na anak at 3 pa sa kanila ay nag-aaral. Kaya kahit gusto ko nang umuwi sa Pilipinas upang makasama ko ang aking pamilya, ay hindi pa ako pwedeng huminto sa pagtatrabaho. Isa ako sa mga ina na gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Pangarap ko kasi na makapagtapos ang lahat ng anak ko dahil ayokong matulad sila sa akin na nahirapang makahanap ng trabaho dahil sa wala akong natapos. Hindi ko naman minamaliit ang mga kagaya kong DH. Ang totoo ay proud ako sa aking trabaho dahil sa ito ay marangal at sa trabaho kong ito ay natulungan ko ang aking asawa na mapagtapos ng college ang 3 pa naming mga anak. Ang aking ikukwento ay hindi nangyari dito sa Hong Kong kundi noong ako ay dalaga pa. Hindi ko talaga makakalimutan ang experience kong yon, Papa Dudut. Noon pa man ay pagiging kasambahay na ang trabaho ko. Bago ako nakapagtrabaho dito sa Hong Kong, ay ilang pamilya din ang pinagtrabahuhan ko bilang kasambahay. Nang makatapos ako ng high school ay tinulungan ako ng kapitbahay namin sa probinsya na makapunta sa Batangas at ipinasok niya ako bilang kasambahay. Dahil sa sanay ako sa mga gawaing bahay, lalo na sa pagluluto, ay hindi ako nahirapan masyado at ang sumunod kong naging trabaho ay naging yaya ako ng isang bata na 3 years old. Pero hindi ako roon nagtagal dahil sa sinasaktan ako ng amo kong babae. Nagkaroon ako ng trauma dahil doon kaya pansamantala akong umuwi sa aming probinsya. Gusto ko sanang magpahinga muna pero hindi yon uso sa kagaya kong mahirap. Kaya nang sabihin ng kaibigan ko na may isang pamilya sa Quezon City na naghahanap ng all-around maid ay agad ako nag-apply. Natanggap naman ako at nagpasalamat ako sa Diyos kasi mabait ang pamilyang yon na aking napagsilbihan. Mayaman ang pamilya na yon, Papa Dudut. Malaki ang bahay nila na may 2 palapag. Nakatira roon ang isang pamilya na may 3 anak at si Ma'am Delia na kapatid ng amo ko na babae. Bale 3 kami na kasambahay nila. Sa lahat ay si Ma'am Delia ang pinaka mabait. Nang magsilbi ako sa kanila ay nasa 50 years old na siya. Pero wala siyang asawa at anak. Ang sabi sa akin ng 2 kasambahay na nauna sa akin na sina Madel at Tonya ay hiwalay sa asawa si Ma'am Delia. Masaya naman daw noon si Ma'am Delia at ang asawa nito pero nagbago ang lahat ng ilang taon na matapos may kasal. Ang mga ito ay hindi pa rin sila binibiyayaan ng anak. Nang magpa-check up, ang mag-asawa ay nalaman nila na walang kakayahan si Ma'am Delia na mabuntis. Doon na raw nagsimulang manlamig ang asawa ni Ma'am Delia. Dahil madalas ang pag-aaway ng dalawa dahil nahuhuli palagi ni Ma'am Delia
na may ibang babae ang asawa niya. Hanggang isang araw ay tuluyan nang hiniwalayan si Ma'am Delia ng asawa niya. Inasahan na nila na magiging malungkot si Ma'am Delia dahil sa pangyayari na yon. Pero hindi man lang daw nila ito nakitang umiyak o nagkulong sa kwarto. Siguro daw ay matagal na nitong alam na iiwan ito ng asawa nito, Papa Dudut. Sa pagkakataon na yon ay napansin nila na unti-unti nang bumili ng iba't ibang klase ng manika si Ma'am Delia. Karamihan ay mga manikang sanggol na akala mo ay may buhay kasi mukha silang totoong baby. Hanggang sa dumami na mga manika ni Ma'am Delia at naging koleksyon na nito ang mga yon. Kapag nga raw nagpupunta ang ibang bansa si Ma'am Delia, ay hindi pwedeng wala itong uwing manika mula sa bansa na pinupuntahan ito. Sa dami na ng koleksyon na manika ni Ma'am Delia ay kinailangan ng ilagay ang mga iyon sa isang kwarto na katabi ng kwarto niya. Ang iba ay nakalagay pa sa glass cabinet, lalo na yung mga mamahalin. Inaalagaan ito ni Ma'am Delia na parang may buhay ang mga ito. Kaya nang mag-apply ako sa kanila at si Ma'am Delia ang nag-interview sa akin ay tinanong niya ako kung meron akong takot sa mga manika. Wala po akong takot sa mga manika, ma'am. Paborito ko po silang laruin noong bata pa ako. Nangihiram nga lang po ako sa kalaro ko kasi wala kaming pambili. Hanggang paper doll lang ang kaya kong bilhin noon. Bakit niyo po pala naitanong, ma'am? Ang turan ko kay Ma'am Delia. Meron kasi akong collection ng dolls at isa sa mga magiging trabaho mo rito sa bahay ay siguraduhin na wala silang alikabok at maayos silang lahat. Wika ni Ma'am Delia. Nang first time kong makita ang dolls collection sa bahay na yon ay talagang nalula ako sa dami, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na merong isang tao na gagastos ng ganong kalaki para sa mga manika. At talagang naka-aircon pa ang kwartong kinalalagyan ng mga manika. Sa simula ay hindi ko maintindihan si Ma'am Delia kung bakit gano'n na lamang ang pagmamahal niya sa mga manika. Kahit na walang buhay ang mga iyon. Pero nang malaman ko ang kwento ng buhay niya, lalo na ang kawalan niya ng kakayahan na magkaroon ng anak, ay naintindihan ko na siya. Ang mga manika ang itinuturing niyang anak, Papa Dudut. Nagbibigay ng kakaibang kasiyahan sa kanya ang mga manika na hindi kayang mabayaran ng kahit na anong halaga ng pera. Saka naisip ko rin na sa dami ng pera ni Ma'am Delia ay hindi na niya yon alam kung saan niya gagamitin, kaya sa mga manika na lamang, Papa Dudut. Sa aming tatlong kasambahay ay ako ang madalas na naglilinis ng kwarto kung saan ay naroon ang mga manika. Sina Madel at Tonya kasi ay palaging nagtuturoan, kaya ang sabi ko ay ako na lamang ang gagawa noon. Hindi ko nga alam kung bakit sila nagtuturoan sa paglilinis ng kwartong yon kasi kung tutuusin ay yon ang pinakamadaling gawain sa bahay na yon. Kaya naman nang mapansin ni Ma'am Delia na ako ang palaging naglilinis ng kwartong yon at ng mga manika niya ay tuluyan na niyang inata sa akin ang gawaing yon, Papa Dudut. Pinuri rin kasi ni Ma'am Delia ang pagiging maayos ko sa paglilinis, lalo na sa mga manika niya. Ang sabi ko sa kanya ay ginaya ko lamang siya. Itinuring kong parang totoong tao ang mga manika niya, kaya dapat din akong maingat sa mga yon. Pia, hindi ka ba talaga natatakot na pumasok doon sa kwarto ni Ma'am Delia ng mga manika niya? Tanong sa akin ni Madel habang abala kami sa pagluluto sa kusina. Matatakot? Bakit ako matatakot? Ang cute at ang gaganda ng mga manika ni Ma'am Delia, no? Tugon ko. Ako talaga. Paglabahin mo na ako ng maghapon pero hindi na ako papasok sa kwarto ng mga manikang yun. Ang sabi pa ni Tonya. Na-curious ako sa sinabi ni Tonya, kaya tinanong ko siya kung bakit. At ayon nga kay Tonya ay kinikilabutan siya sa mga manika ni Ma'am Delia. Kaya kapag siya ay nakatoka sa paglilinis ng kwarto na yon, ay nagmamadali siya. Ang ending ay hindi nagiging maayos ang linis niya.
Kahit nga raw ang hawakan ng isa sa mga manika ay hindi niya magawa. Pakiramdam daw niya ay nakatingin ang lahat ng manika sa kanya at parang buhay ang mga ito. Ang kwento naman ni Madel, isang beses na naglilinis siya roon nang makarinig siya ng hagik-hik ng isang batang babae. Takot na takot daw siya kaya hindi na niya tinapos ang paglilinis. Sa ilang beses na nasa kwarto ko ng mga manika ni Ma'am Delia ay wala naman akong nararamdaman na kakaiba. Kaya hindi ako natatakot. Baka dahil lang yan sa mga napapanood ninyong pelikula na may manika. Ang sabi ko kina Madel at Tonya. Hindi no, may kakaiba talaga sa mga manika ni Ma'am Delia, giit pa ni Tonya. Kaya nga, buti na lang talaga at ikaw nang palagi naglilinis doon. At least, hindi na namin kailangan magturoan pa ni Tonya, sambit pa ni Madel. Thank you talaga Pia kasi dumating ka rito. Hulog ka ng langit para sa amin ni Madel. Dugtong pa ni Tonya. Naku, binola niyo pa ako. Pero kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, dati walang problema sa akin na ako na lang ang pumasok sa kwarto ng mga manika. Una, hindi ako natatakot kagaya ninyo. At pangalawa ay nare-relax ako kapag nakakakita ako ng maraming magagandang manika. Ang wika ko. Sa kabila ng mga kwento ni Madel at Tonya ay hindi pa rin ako nakaramdam ng takot sa mga manika ni Ma'am Delia. Kahit palagi ako mag-isa na naglilinis doon ay wala akong nararanasan, nakakaiba o katakataka. Hindi ko nararamdaman na nakatingin ang mga manika sa akin, Papa Dudut. Siguro nga ay masyado lamang malakas ang imahinasyon nilang dalawa, Papa Dudut. Minsan ko nang napatunayan ang labis na pagmamahal ni Ma'am Delia sa kanilang mga manika. Nang isang beses na pumasok ang isa niyang pamangkin sa silid ng dolls collection niya. Kumuha ang bata ng isang manika at pinaglaruan niyon sa sala. Nang umuwi si Ma'am Delia at nakita niya na pinaglalaruan ng pamangkin niya ang isa sa mga manika niya ay agad niyang kinuha ang manika at pinagsabihan niya ang bata. Kaya simula ng araw na yon ay palagi nang nakalock ang kwarto ng mga manika upang wala na sa pamangkin niya ang makapasok. Ang tanging may susi lamang sa silid na yon ay si Ma'am Delia at ako dahil trabaho ko ang maglinis doon. Pia, ayoko nang mauulit yung nangyari na ginawang laruan ng pamangkin ko ang isa sa mga dolls ko ha. Kaya kahit may lock na ito ay huwag mong hahayaan na may ibang tao na papasok dito lalo na kapag wala ako. Ang bili ni Ma'am Delia. Opo ma'am, pero bakit po ba ayaw ninyong ipahiram sa pamangkin ninyo ang isa sa mga manika na nandito? Hindi bang manika ay laruan naman po? Ang turan ko. Kung sa iba ay laruan ng manika, sa akin ay hindi. Para sa akin ay para silang totoong tao. Isang bata. Itinuturing ko sila na anak ko na hindi ako nagkaroon. May lungkot sa boses na wika ni Ma'am Delia. Tumagos sa puso ko ang sinabi na yon ni Ma'am Delia, Papa Dudut. Talagang naramdaman ko ang lungkot niya. Baka nga sinisisi pa niya ang sarili niya kung bakit sila naghiwalay ng asawa niya dahil sa hindi niya ito nabigyan ng anak. Kaya naman ipinangako ko sa aking sarili at kay Ma'am Delia na alagaan ko ang lahat ng manika niya. Kahit araw-araw ako maglinis doon ay walang problema sa akin. Sa ganung paraan man lang ay makabawi ako sa kabutihan ni Ma'am Delia sa akin, Papa Dudut. Simula kasi nang ako na ang naglilinis sa kwarto ng mga manika ni Ma'am Delia ay mas lalo siyang naging mabait sa akin. Pakiramdam ko pa nga noon ay ako ang paborito niya sa lahat ng kasambahay na nagsisilbi sa kanila. Minsan ay nagugulat na lamang ako na binibigyan niya ako ng bag at bagong damit. Minsan ay pera na nahihiya akong tanggapin. Kasi meron naman akong sinasahod sa kanila. Pero ayon kay Ma'am Delia ay maliit na bagay lamang yon kumpara sa ginagawa kong paglilinis at pag-aayos sa mga mahal niyang manika. Isang araw ay umalis si Ma'am Delia para magbakasyon sa Africa. Aniya ay matagal siyang mawawala at baka raw abutin siya ng 1 buwan. Kasama niya ang 2 niyang kaibigan
Bago siya umalis ay ibinili niya sa akin ang mga manika niya na huwag kong pababayaan. Nangako ako kay Ma'am Delia na pananatilihin kong malinis ang mga manika niya at maging ang kwarto na kinakalagyan ng mga ito. Habang nasa Africa si Ma'am Delia ay halos araw-araw siyang tumatawag para kausapin ako. Talagang sinisigurado niya sa akin na naaasikaso ang mga manika niya. Maraming salamat Pia kasi nandiyan ka sa bahay. Alam mo naman na ikaw lang ang maaasahan ko sa mga manika ko, ang turan ni Ma'am Delia. Wala po kayong dapat na ipagpasalamat ma'am. Trabaho ko po ito at saka maliit na paraan na ito na makaganti man lang ako sa mga kabaitan ninyo sa akin, ang wika ko. Kahit na, alam mo naman na takot si Madel at Tonya sa mga manika ko. Ewan ko pa sa dalawang yun. May phobia yata sa mga dolls, ang sabi ni Ma'am Delia. Pero walang kaso po sa akin kahit ako palagi ang mag-asikaso sa mga manika mo. Kagaya niyo po ay mahilig po ako sa mga manika kaya nare-relax po ako kapag nandun ako sa kwarto na yun. Sambit ko. Parehas pala tayo. Don't worry, may pasalubong ako sa iyo pag uwi ko, ang sabi pa ni Ma'am Delia. Naku ma'am, hindi na po kailangan. Ang gawin niyo po ay mag-enjoy kayo sa bakasyon ninyo. Napansin ko kasi na sobrang stress na kayo sa trabaho nitong mga huling araw, ang wika ko. Ang sabi ni Ma'am Delia ay yun din daw talagang dahilan kung bakit niya piniling magkaroon ng long vacation. Ay dahil ilang buwan na siyang walang pahinga sa trabaho. Iginit pa niya na meron siyang pasalubong sa akin na sigurado siya na magugustuhan ko. Makalipas ang isang buwan ay umuwi na si Ma'am Delia. Sa loob ng 4 na linggo na hindi namin siya nakita ay napansin namin ang pagpayat niya. Biniro pa nga siya ng kapatid niya na mukhang nagpapasexy lang si Ma'am Delia sa Africa at ready na ulit itong makipag-date. Pero ang sabi ni Ma'am Delia ay hindi niya napansin na pumayat siya at wala na siyang balak pang maghanap ng boyfriend dahil ayaw na niyang ma-experience yung nangyari sa kanila ng dati niyang asawa. Kahit na hindi pa nakakapagpahinga si Ma'am Delia ay pinuntahan niya kaagad ang kanyang mga manika. Nang lumabas siya ay tinawag niya ako at pinapunta sa kwarto niya. Ibinigay na niya sa akin ang tinutukoy niyang pasalubong. Isang porcelain doll na mukhang African. Napakaganda ng manikang yon. Buhay na buhay ang mga mata ng manika kaya halos maiyak ako nang tanggapin ko yon. O bakit ka umiiyak Pia? Ang nagtatakang tanong ni Ma'am Delia. Kasi po nung bata pa ako ay hindi ako nagkaroon ng sariling manika. Palagi ako nanghihiram sa kalaro ko. Kaya nang binigyan niyo po ako nito, itong napakagandang manika ay para akong bumalik sa pagkabata ko. Maraming salamat talaga ma'am. Masaya kong turan. Don't worry, hindi pa yan ang huling manika na ibibigay ko sa iyo. Pero samahan mo ulit ako sa kwarto ng mga manika ko. May binili kasi akong doll sa Africa na idadagdag ko sa collection ko, ang sabi ni Ma'am Delia. Pinauna na ako ni Ma'am Delia sa kwarto ng mga manika niya. Maya-maya ay sumunod siya roon na may dalang 2 manika. Mukhang madumi ang mga manika at medyo nakakatakot ang itsura. Gawa yon sa puti na tela at hindi ko alam kung ano ang nakalagay sa loob. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam ako ng kaunting takot pagdating sa manika. Nanibago rin ako sa mga bagong manika ni Ma'am Delia dahil lahat ng mga nauna niyang manika ay puro magaganda at cute. Kaya kakaiba talaga ang 2 manika na binili niya sa Africa. Ayon kay Ma'am Delia ay nabili niya ang 2 manika na yon sa isang totoong mangkukulam sa Africa. At nagamit na ang mga manika na yon sa pangkukulam. Nagkaroon siya ng interes na bilhin ang 2 manika at hindi niya raw alam kung bakit nagkaroon siya ng kagustuhan na idagdag ang mga yon sa kanyang koleksyon. At dahil sa wala pang mapaglagyan ang 2 manika ay nilagay muna namin yon ni Ma'am Delia sa isang upuan. Pinagtabi namin yon papadudot. Gusto ko sanang sabihin kay Ma'am Delia na nakakatakot ang 2 manika pero nahiya akong sabihin. Baka kasi maggalit siya sa akin o kaya ay mainsulto siya. Ayoko naman mangyari yon papadudot. Pero dahil sa hindi ko kayang solohin ang aking nararamdaman ay kina Madel at Tonya ko sinabi yon.
Dapat ay makita ninyo yung dalawang manika ni Ma'am Delia na nabili niya sa Africa. Nakakatakot. Manika raw yun ng mga mangkukulam. Ang kwento ko kina Madel at Tonya. Diyos ko, parang lahat na yata ng klase ng manika ay bibilhin ni Ma'am. Bulalas pa ni Tonya. Ganun naman yata talaga kapag nangongolekta ng manika. Lahat talaga ng klase ay bibilhin mo. Sambit naman ni Madel. Na-curious si Madel at Tonya na makita ang dalawang manika kaya nagpasama sila sa akin sa kwarto ng mga manika. Kagaya ng inaasahan ko ay takot na takot silang dalawa nang makita ang dalawang manika. Ang sabi pa ni Madel ay baka may dalang malas ang mga manika na yon kasi ginamit sa pangkukulam. Kung siya raw si Ma'am Delia ay itatapon nito ang dalawang manika. Pero dahil kasambahay lamang kami, sa bahay na yon ay wala kaming magagawa sa kung ano ang gustong gawin ng mga amo namin. Hindi rin nagustuhan ni Madel at Tonya nang makita nilang nakadisplay sa kwarto namin ang porcelain doll na ibinigay sa akin ni Ma'am Delia. Natatakot kasi sila na palagi yung nakikita kapag pumapasok sila sa maid's quarter. Para raw silang sinusundan ng tingin. Kaya kahit gusto ko nang nakadisplay ang manika ko ay napilitan akong ilagay yon sa loob ng aking cabinet kasama ang aking mga damit. Isang araw maaga akong gumising para tumulong kina Madel at Tonya na maghanda ng almusal. Tinanong sa akin ang kapatid ni Ma'am Delia kung bakit hindi pa bumababa si Ma'am Delia. Kaya inakyat ko siya sa kwarto niya at kinato ko siya. Pero walang sumasagot kaya ang naisip ko ay baka natutulog pa. Hinayaan ko na lamang si Ma'am Delia. Pagkatapos naming kumaing lahat ay umakyat na ako sa kwarto ng mga manika. Nagulat ako nang makita ko si Ma'am Delia roon. Nakaupo siya habang nasa kandungan niya ang dalawang manika na binili niya sa Africa. Hinahaplos niya ang mga yon na parang isang sanggol habang nakatulala siya. Nandito po pala kayo ma'am. May breakfast na po sa ibaba. Nauna na po kaming kumain pero ipinagtabi po namin kayo. Hindi pa ako nagugutom, Pia. Mamaya na ako kakain, sagot ni Ma'am Delia. Okay po ma'am, maglilinis na po sana ako rito ngayon, ang wika ko. Hinayaan lamang ako ni Ma'am Delia na maglinis habang nandun siya. Hindi siya umaalis sa pagkakaupo. Pasimple ko siyang tinitignan at napansin ko na may kakaiba sa kanya, Papa Dudut. Parang ang lungkot niya at sa tagal ko nang naninilbihan sa bahay na yon ay noong ko lamang siya nakita ng ganon kalungkot. Hanggang sa hindi na ako nakapagpigil pa na mag-usisa. Ma'am, pasensya ka na kung makialam ako ha. Meron po ba kayong problema o gumugulo sa isipan ninyo? Parang ang lungkot niyo po kasi. Ang nahihiya kong sabi. Iniisip ko kasi ang mga manika ko, Pia. Malungkot na sagot ni Ma'am Delia. Naku, wag po kayong mag-alala kasi araw-araw ko silang nililinis at inaayos ma'am, sambit ko. Oo, alam ko na hindi mo sila pinapabayaan, Pia. Ang iniisip ko ay paano kapag nawala na ako? Paano na sila? Ang wika ni Ma'am Delia. Ma'am, huwag po kayong magsalita ng ganyan, matagal pa po ang buhay ninyo, ang sabi ko. Pia, hindi natin kayang sabihin kung hanggang kailan ang buhay ng isang tao. Meron dyan na healthy pero magugulat ka bigla na lang namatay. Kaya meron sana akong ipapakiusap sa iyo, Pia ha? Aniya. Ano po yun? Kinakabahan kong tanong. Kapag nawala na ako ay ikaw na ang bahala sa mga manika ko. Sa iyo ko lamang pwedeng ipagkatiwala sila dahil nararamdaman ko ang pagmamahal mo sa kanila. Kagaya ng pagmamahal ko. Ipangako mo sa akin na hindi mo sila pababayaan, ang tura ni Ma'am Delia. Nangako ako kay Ma'am Delia pero sinabi ko sa kanya na hindi pa siya mawawala at matagal pa niyang makakasama ang mga manika niya. Medyo natakot at kinilabutan din ako sa mga sinabi niya kasi para bang nagpapaalam na siya, Papa Dudut. Napamahal na rin kasi sa akin si Ma'am Delia at malulungkot ako ng sobra kapag nawala siya.
Pinatunayan niya sa akin na hindi lahat ng amo o mayamang tao ay malupit kagaya ng naging amo ko dati. Simula nang magkausap kami ni Ma'am Delia nang ganon ay hindi na nawala ang kaba sa dibdib ko. Kahit na nakikita ko na okay siya at masigla sa mga lumipas na araw, ay may takot pa rin ako na baka isang araw ay bigla na lamang siyang mawala. Kaya palagi ko siyang isinasama sa dasal ko bago matulog. Nabigyan pa siya ng Diyos ng mahabang buhay. Dahil ang mga kagaya niyang mabuting tao ay kailangan pa ng mundo. Alam ko na hindi lamang niya sa akin ipinapakita ang kanyang kabutihan kundi sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Muli kaming nagkausap ni Ma'am Delia at kamatayan na naman ang naging topic niya. Aniya kapag namatay siya ay gusto niya nakasama sa kabaong niya hanggang sa paglibing sa kanya yung 2 manika na nabili niya sa Africa. Hindi raw niya alam pero kahit yon ang pinakabago sa mga nabili niyang manika ay may kakaibang koneksyon siyang nararamdaman sa 2 yon. Kapag gano'n na ang usapan namin ni Ma'am Delia ay palagi kong iniiba kasi hindi ako komportable. Isang gabi ay nagtaka kaming lahat nang magpaluto si Ma'am Delia sa amin ng masasarap na pagkain. Tapos maging kaming mga kasambahay ay pinasabay ni Ma'am Delia na kumain. Madalas kasi ay nauuna silang kumain at kapag tapos na sila ay kami naman na nagsisilbi sa kanila ang kakain. Ano palang okasyon ate? Bakit parang merong may birthday sa dami ng pagkain? Ang nagtatakang tanong ng kapatid ni Ma'am Delia na si Ma'am Donna. Dapat ba na merong okasyon para maghanda ng ganito? Naisip ko lang kasi hindi na tayo nagkakaroon ng special dinner. Ang tagal na nung last hindi ba? Ang nakangiting tugon ni Ma'am Delia. Oo nga, sana pala in-invite natin ang iba nating mga kapatid para mas masaya. Ang sabi ni Ma'am Donna. Huwag kang mag-alala kasi alam ko na pupunta sila dito sa bahay sa mga darating na araw. Makahulugan na sambit ni Ma'am Delia. Habang kumakain kami ay napansin ko na ang daldal ni Ma'am Delia. Ikinuwento niya sa amin ang mga na-experience niya sa Africa. Kapag daw nagkaroon ng chance ay babalik siya roon at ang gusto niya ay kasama na kaming lahat. Nakakatuwa na pati kaming mga kasambahay isasama ni Ma'am Delia sa pag-travel sa ibang bansa. Sinabihan pa nga niya kami ni Madel at Tonya na dapat ay kumuha na kami ng passport at baka maging biglaan ang pag-alis namin. Sobrang sigla ni Ma'am Delia, Papa Dudut. At sa nakita ko sa kanya ng gabing yon ay naisip ko na wala akong dapat na ikakaba sa kalagayan ni Ma'am Delia. Sa kasadami ng planong sinasabi niya ng gabing yon ay nasabi ko sa aking sarili na hindi pa siya mawawala. Nagpasalamat pa ulit siya sa akin sa pag-aalaga ko sa mga manika niya. Sana raw ay huwag ako magbabago kasi pamilya na ang turing niya sa akin at maging kina Madel at Tonya. Kaya naman masaya at kampante akong natulog ng gabing yon. Ang sarap pala sa pakiramdam na pamilya na ang tingin sa iyo ng mga taong pinagsisilbihan mo. Napakaswerte ko kasi napunta ako kina Ma'am Delia. Kinabukasan ng umaga kagaya ng palagi kong ginagawa ay maaga kong nagising. Nagluto na kami ni Madel at Tonya ng almusal at nang buwaba na si Ma'am Donna at ang asawa niya ay sumunod na rin ang mga anak niya. Inutusan niya ako na gisingin na si Ma'am Delia para makasabay na sa breakfast pero nakailang katok na ako sa kwarto niya ay walang sumasagot. Inisip ko na mahimbing lamang ang tulog ni Ma'am Delia kaya sinabi ko kay Ma'am Donna na natutulog pa. Pagkatapos namin kumain lahat ay naglinis na ako sa kwarto ng mga manika. Nagluto na si Madel na para sa tanghalian nang bigla akong kinabahan. Kasi hindi pa rin lumalabas si Ma'am Delia sa kwarto niya, Papa Dudut. Madel? Hindi pa rin ba lumalabas si Ma'am Delia sa kwarto niya? Tanong ko kay Madel. Parang hindi pa. Hindi ko pa siya nakikita saka hindi pa rin nagagalaw yung almusal niya. Sagot pa ni Madel. Madel, kinakabahan na ako. Ngayon lang kasi ito nangyari na ganitong oras na hindi pa lumalabas si Ma'am Delia sa kwarto niya. Wika ko.
Ang ginawa ko ay kinuha ko ang duplicate key sa kwarto ni Ma'am Delia at binuksan ko ang pinto ng kwarto niya. Nakita ko si Ma'am na nakahiga sa kama at mukhang natutulog pa. Ginising ko siya pero hindi ko siya magising hanggang sa mapansin ko na hindi na siya humihinga. Agad akong napaiyak at tinawag ko kagad si Ma'am Donna. Isinugod pa namin si Ma'am Delia sa ospital pero huli na ang lahat, Papa Dudut. Wala na siya at iniwanan na niya kami habang siya ay natutulog. Lahat kami ay nagluksa sa pagkawala ni Ma'am Delia. Sobrang lungkot ko ng panahon na yon dahil naging malapit na si Ma'am Delia sa akin. Hindi ako makapaniwala na sa araw na yon siya mawawala dahil ang saya pa niya noong nakaraang gabi. Nagkatotoo din ang sinabi ni Ma'am Delia na magpupunta sa bahay nila ang iba pa niyang mga kapatid. Yun nga lang ay pumunta mga ito dahil sa namatay na siya. Sa ilang gabi ng lamay ay napakaraming tao ang pumunta. Doon ko napatunayan na marami talaga nagmamahal kay Ma'am Delia, maging ang dati niyang asawa ay nagpunta rin isang gabi. Nang mailibing na si Ma'am Delia ay doon ko natanggap na talagang wala na siya. Mahirap at masakit man ay kailangan ko yung tanggapin. Isang araw ay kinausap ako ni Ma'am Donna tungkol sa koleksyon ng mga manika ni Ma'am Delia. Pia, alam ko na ikaw ang pinagkakatiwalaan ni ate sa koleksyon niya. Kaya ikaw nang bahala sa mga manika niya ha. Sana'y alagaan mo ang mga yon kagaya nung nabubuhay pa siya. Malungkot na wika ni Ma'am Donna. Opo ma'am, wag po kayong mag-alala kasi nangako rin ako dati kay Ma'am Delia na hindi ko po pababayaan ang mga manika niya. Para nga pong nagpaalam na siya sa akin kasi ang sabi niya ay nag-aalala siya sa mga manika niya kapag nawala na siya. Sambit ko. Kahit nawala na si Ma'am Delia ay hindi pa rin po ako tumigil sa araw-araw na paglilinis at pag-aayos ng mga manikang naiwan niya. Ayon kay Ma'am Donna ay wala siyang balak na ipamigay o itapon ang koleksyon ng ate niya dahil yon ay isa sa mga ala-ala na iniwan nito. Ngunit simula nang mawala si Ma'am Delia ay doon na rin nagsimula ang kakaibang pakiramdam sa tuwing nasa kwarto ako ng mga manika. Parang ang bigat sa dibdib at halos hindi na ako makahinga ng maayos. Naramdaman ko na rin yung sinasabi ni Madel at Tonya na parang buhay ang lahat ng mga manika na naroon at lahat sila ay tinitingnan ako. Palagi na rin akong kinikilabutan kapag nasa kwarto ako na yon, Papa Dudut. May isang beses pa nga na habang nagva-vacuum ako ng sahig ay may isang manika ang nahulog mula sa kinakalagyan nito. Nakapagtataka yon dahil maayos ang pagkakalagay ng lahat ng manika. Nang kunin ko ang manika ay nabitawan ko yon sa takot dahil nakita ko na ngumiti siya. Hindi ko alam kung namamalikmata lamang ba ako o totoong ngumiti ang manika na yon sa akin, Papa Dudut. Ikinuwento ko kina Madel at Tonya ang mga nangyari. Sabi ko na sa iyo may kakaiba sa mga manika ni Ma'am Delia. Di naniniwala ka na sa amin ngayon? Ang turan pa ni Tonya. Baka kasi namamalikmata lamang ako, kaya ang tingin ko sa manika ay ngumiti, katwiran ko. Hindi ka magkukwento sa amin kung wala lang. Alam mo sa sarili mo na may kababalaghan talaga sa mga manika na yan, sambit pa ni Madel. Doon na ako, Papa Dudut, nagsimulang mag-isip na baka nga totoo ang sinasabi ni Madel at Tonya, Papa Dudut. Pero sa kabila ng lahat ay hindi pa rin ako tumigil sa paglilinis ng kwarto ng mga manika bilang nangako ako kay Ma'am Delia na gagawin ko pa rin ang mga yon kahit nawala siya. Baka kasi bigla niya akong multuhin kapag pinabayaan ko ang mga manika niya. Isang umaga habang nag-aalmusal si Ma'am Donna ay narinig ko na sinabi niya sa asawa niya na nakita raw ng bunsong anak nila si Ma'am Delia na nakatayo sa labas ng pinto ng mga manika. Para daw gusto nitong pumasok sa kwarto pero hindi nito magawa. Tumingin pa raw sa bata si Ma'am Delia na parang malungkot. Bakit kaya ang sabi ng bunso natin ay malungkot si ate nang makita niya? Hindi kaya malungkot si ate sa kabilang buhay? Tanong ni Ma'am Donna sa kanyang asawa. Sa tingin ko naman ay hindi. Baka nagkamali lang ang anak natin nang magpakita sa kanyang kapatid mo. Saka wala namang dahilan para malungkot siya. Hindi naman pinapabayaan ni Pia ang mga manika ni Delia, tura ng asawa ni Ma'am Donna.
Nang marinig ko ang pag-uusap na yon ni Ma'am Donna ay talagang kinilabutan ako, Papa Dudut. Nakakatakot na nagpakita si Ma'am Delia sa pamangkin niya. Kaya naman sa pagdadasal ko ay kinausap ko si Ma'am Delia at sinabi ko sa kanya na sana ay huwag siyang magpapakita sa akin at ang sabi ko pa ay hindi ko naman pinapabayaan ang lahat ng manika niya. Kahit kasi malapit sa puso ko, si Ma'am Delia ay ibang usapan na kapag nagpakita siya sa akin gayong patay na nga siya. May isang beses na nagising ako isang gabi, Papa Dudut. Paano ay narinig ko na nag-uusap si Ma'am Donna at ang asawa niya sa sala. Nagtaka ako kasi madaling araw na pero gising pa sila. Lumabas ako at nagkunwari na iinom sa kusina. Nang pabalik na ako sa maid's quarter ay tinawag ako ni Ma'am Donna para kausapin. Tinatanong niya kung meron ba raw akong naririnig na umiiyak tuwing gabi na nanggagaling sa kwarto ng mga manika. Wala naman po, ma'am. Bakit po? Tanong ko. Dalawang magkasunod na gabi na kasi kaming may naririnig na babaeng umiiyak Pero nawawala din kaagad. Tapos parang nasa loob ng kwarto ng mga manika. Sambit ni Ma'am Donna. Hindi po kaya si Ma'am Delia yun? Baka po nagpaparamdam sa inyo. Ang wika ko. Yan nga din ang naiisip ko Ang pinagtataka ko lang ay kung bakit siya nagpaparamdam sa atin tapos umiiyak pa siya. Ang sabi ni Ma'am Donna. Hindi po kaya may gustong sabihin si Ma'am Delia na hindi niya nasabi sa atin na nabubuhay pa siya? Turan ko. Kahit si Ma'am Donna ay hindi alam ang pwedeng sabihin o nais iparating ni Ma'am Delia. Naging palaisipan din yon sa akin, Papa Dudut. Wala naman kasi akong maisip na pwede pa niyang sabihin sa amin. Isang gabi ay napanaginipan ko si Ma'am Delia at ginising niya ako habang natutulog ako. At nang makita ko siya ay tinanong ko siya kung ano ang kailangan niya. Hindi siya sumagot at lumabas siya ng maid's quarter. Tumayo ako at sinundan siya. Umakyat siya sa second floor ng bahay at nakita ko siya na nakatayo sa tapat ng nakasaradong pinto ng kwarto ng mga manika. Lumapit ako sa kanya at binuksan ko ang pinto saka siya pumasok sa loob. Nang ako na ang pumasok sa loob ay biglang umiyak si Ma'am Delia, Papa Dudut. Tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak pero hindi siya sumasagot. Iyak lang siya ng iyak. Tumatak sa akin ang panaginip ko na yon, Papa Dudut. Mas lalong lumakas ang pakiramdam ko na may gustong sabihin si Ma'am Delia. Ang mahirap lang ay wala akong ideya kung ano nga ba yon. Ikinuwento ko kay Ma'am Donna ang panaginip ko at inamin niya na kahit siya ay napapanaginipan ng kapatid niya at palagi itong umiiyak. Hanggang isang araw habang naglilinis ako ng kwarto ng mga manika ay nakita ko yung dalawang manika na binili niya sa Africa. Naroon ang mga yon sa upuan kung saan yon unang nilagay ni Ma'am Delia. Nagtaka ako kasi sa pagkakatanda ko ay nakalagay na ang dalawang yon sa glass cabinet. Nang hawakan ko ang dalawang manika para ilagay sa cabinet ay may bigla akong naalala. Yung sinabi sa akin ni Ma'am Delia na kapag namatay siya ay gusto niyang isama ang dalawang manika na yon sa kanyang libingan. Sa naalala ko na yon ay nagmamadali kong kinausap si Ma'am Donna at sinabi ko sa kanya ang inihabilin na yon sa akin ni Ma'am Delia. Nakalimutan ko na kasi yon dahil sa labis ko na lungkot. Ma'am, naisip ko kasi na baka umiiyak si Ma'am Delia kapag nagpapakita ay dahil hindi natin nagawa ang isa sa mga gusto niya kapag nawala siya. Siguro ay dapat nating isama ang dalawang manika na ito sa libingan niya, sabi ko kay Ma'am Donna. Siguro nga, Pia. Huwag kang mag-alala dahil ipapahukay ko kaagad ang libingan ni ate para mailagay ang dalawang manika na yan. Sana kapag nagawa natin yun ay matahimik na siya, ang sabi ni Ma'am Donna. Nang makakuha na sina Ma'am Donna ng permit para hukayin ang pinaglibingan kay Ma'am Delia, ay nilagay nila sa loob ng kabaong ang dalawang manikang yon, Papa Dudut. Nagkaroon din ng misa at ipinagdasal namin ang katahimikan ng kaluluwa ni Ma'am Delia. Simula noon ay wala nang naririnig na pag-iyak si Ma'am Donna sa bahay nila. Pero hindi pa rin nahinto ang mga kakaibang pangyayari kapag nasa kwarto ako ng dolls collection ni Ma'am Delia.
May mga pagkakataon na naiiba ang pwesto ng mga manika. At kapag naroon ako ay hindi pwedeng hindi magtataasa ng aking balahibo. Muli kong sinabi kay Ma'am Donna ang mga bagay na yon at agad siyang nagpatawag ng psychic expert upang ipaklen sa mga manika at ang mismong kwarto. Doon na natapos ang kababalaghan na nangyayari sa mga manika, Papa Dudut. Ilang taon pa akong nanilbihan sa pamilya na yon hanggang sa makapag-asawa ako at magkaroon ng anak. Naisip ko na mas kailangan ako ng pamilya ko kaya nag-decide ako na mag-resign na sa pagiging kasambahay ni Ma'am Donna. Nagtungo din po ako sa puntod ni Ma'am Delia at nagpaalam ako ng maayos sa kanya. Nagpasalamat din ako sa lahat ng tulong at kabutihan na ibinigay niya sa akin noong siya ay nabubuhay pa. Naniniwala ako na kung nasaan man ngayon si Ma'am Delia ay masaya na siya. Noong nasa Pilipinas pa ako, kapag meron akong libreng oras ay dumadalaw ako sa bahay ni Ma'am Donna para mangumusta at syempre hindi ko nakakalimutan tignan ang kanyang mga manika na isang malaking alaala na iniwanan niya sa aming lahat. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Papa Dudut. Tahimik na ang buhay ko ngayon at hindi ko na rin napapanaginipan pa si Ma'am Delia. Ngayon, ang tanging pangarap ko na lang ay mabigyan ng magandang buhay ang aking mga anak at naniniwala ako na makakamit ko yon pagdating ng tamang panahon. Lalo na't naniniwala ako na kahit wala na si Ma'am Delia ay patuloy niya pa rin akong ginagabayan. Lubos na gumagalang, Pia. Bawat isa sa atin ay may takot. Sa bagay man yan, tao, pangyayari o isang lugar. Normal ito sa ating mga tao dahil tayo ay merong pakiramdam at damdamin. Ngunit hindi rin naman masama na harapin natin ang ating kinakatakutan. Kung minsan habang hindi natin ito hinaharap ay mas lalamunin tayo nito at hindi makakabuti sa atin na habang buhay tayong mabuhay na may takot sa ating puso. Upang matulungan natin ang ating sarili ay importante na may kakayahan tayong harapin ang ating takot. Kung palagi natin itong tatakbuhan ay malilimitahan tayo nito sa kung ano ang dapat nating gawin at hindi natin magagawa ang bagay na tunay na makapagpapasaya sa atin. Hanggang sa muli mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.